Yeah. Sige. Okay, pumunta naman tayo sa educational journey and career path. So, ano yung course na tinake mo nung college? Yun, as I said a while ago, no, I took Bachelor of Elementary Education. Elementary education. Tapos, ano yung licensure or certification na required para maging, ano yun, DepEd? Yun, yung LPT na tinatawag, no? So, License for Professional Teachers. Yun yung licensure exam. Okay. Tapos, punta naman tayo sa rewards and challenges sa pagtuturo. Ano yung pinaka na-enjoy mo bilang isang teacher? Ako, dahil ang handle ko ay mga grade 2, no? Talagang napaka-active nila, no? So, very supportive naman si husband sa akin. Pag nagbibigay ako ng reward sa kanila, halimbawa, pinasayaw ko sila, ganon. Parang nagkakaroon sila ng showdown, mga ganon ba. Tapos bibigyan ko ng gift, yung mga nakita kong magagaling, ganon. So, tapos makikita mo napakasaya nila in small thing na binigay mo lang sa kanila, no? So, yun yung nagpapasaya sa akin, yung nakikita kong masaya sila. So, pagka naka-receive sila ng reward, masaya sila, yun yung parang rewarding sa feeling na, ay, ang saya ng mga bata. Okay. Bilang isang teacher, ano yung most memorable experience mo na sobrang na-touch yung heart mo? Yun yung may magsabi sa'yo na, teacher, sana ikaw pa rin ang teacher namin. Ganon. Yung babalikan kanila yung mga dati mong students. No? Makikita mo araw-araw, hindi ka nila nakakalimutan. Dadaanan ka pa rin nila, no? So, mangungumusta pa rin sa'yo. Tapos yun yung sasabihin nila na, sana grade 2 kami ulit para ikaw pa rin teacher namin. Nice! Ganon. Nakaka-touch Di ba? Pagka hindi ka nakakalimutan, tapos makita mo nag-asawa na pala yung estudyante mo. Tapos nakita ka, teacher, ano na ako ngayon? Teacher na rin ako ngayon, di ba? Ganon. Yung mga, makikita mo yung mga naging student mo na nag-graduate sila. So, parang fulfilling yun, no? So, parang, ikaw yung isa ka sa mga, naging way para matamo nila yung ganong, nila, maging pangarap successful. Sabi nga, di ba, sa lahat, parang hindi ka magiging successful kung hindi ka, pumasok sa school, tapos, yung teacher na, hindi ko ma-explain. yung, kung walang teacher, walang successful na doctor, walang successful na lawyer, 'di ba? Walang teacher, walang engineer kasi lahat 'yan, 'di ba? Dahil sa mga teachers natin na na nag-guide sa atin saka nagturo sa atin, 'di ba? Sobrang laki ng role ng mga teachers talaga. Ayan, dito na tayo sa career opportunities and growth. Ano yung mga career opportunities na available sa mga teachers? Yung ngayon, yung promotion, yun yung mga talagang, actually, ako, no, so, luckily, so one of the teachers na promoted this school year, yung na-promote ako from teacher 3 to teacher 6. So, yun yung mga opportunity na nagbibigay ng growth sa mga teacher. Paano ba yun na-achieve? Paano ka magiging teacher 6? From teacher 3? From teacher 3. Paano mo yun ma-accomplish? So, meron kaming mga requirements na i-submit, no, yung mga pertinent papers namin, and then, na i-validate nila yung mga yon. Tapos dadaan kami sa mga procedure like demonstration teaching, interview, ganon. Tapos may mga pa-exam. So, pag na-reach namin yung may tinatawag na tawag doon, yung let's say, yung kailangan, specific requirements, yung 80%, gano'n. No? So, yun, pag napasok ka doon, yung required qualification nila,
So, parang bumalik ka dun sa paano ka nag-apply. Oo, Kasi tama. demo. Oo. Parang ulit. Tama, oo. Ganun pala yun. Mm. Okay. Tapos, yung mga teacher ba can pursue leadership or admin role? Paano Pwede yun? naman, Paano yes. magiging ah, principal? Actually, meron kaming dalawang path, no? After ng teacher 7, pwede kang tumuloy from master teacher 1 or principal, no? So, it's up to you. Pero ako, dahil graduate ako ng administrative and supervision, so qualified ako maging leader someday, no? Mag-principal. So, kailangan lang mapasa ko yung tinatawag na NASH. Anong qualification pagka mag-principal? Dapat ba master's, doctorate? May ganun bang Yun, dapat master requirements? teacher siya. Ay, Ano, yung graduate ka master's lang? graduate. Oo. Ah. Kailangan yung yung major mo, siya doon. Na-complete mo yung master's degree. O, yung leadership dapat siya. Tulad ko nga, ang course ko sa masteral ko ay about administrative. So kapag anong tawag dun sa ganun, masters of, kasi ang alam ko lang sa master's degree, yung MBA, business study. Yung Anong educational management. Education, ano yun? Master's in educational management. Tapos major ko, yun, yung administration and supervision. Okay. Talagang pang leadership. Okay. So, kailangan pala, makagraduate ka rin sa ganun para parang ikaw yung next. Kung sakali man na magkaroon ng opening for principal, pwede nang mag-apply or Basta na pasa yung yung tinatawag na National Assessment for School Head. Okay. So, i-assess ka rin pala. Meron ka ng qualification na maging principal. maging principal. Wow, yun pala eh. Okay. Sa mga teachers, meron silang, di ba ano ba yun? Required ba yung mga trainings? Ano yung annual trainings, monthly trainings? Actually, required talaga yung mga yun. Kasi meron tayong tinatawag na continuous professional development. No? So, ginagamit yun pag nagre-renew ng license. CQID. Okay. Requirement yun. Kaya dapat talaga ganun, no? Tsaka kailangan talaga ng teachers on training dahil tulad ngayon, no, pabago-bago yung technology, may mga bagong innovation na dumarating. So, kailangan yung mga yun na-adapt. Hindi ka pwedeng maging stagnant or else may iwan ka. Tapos bago rin yung curriculum, no? Pagbagong curriculum. Okay. Ayan. So, ang bilis natin. Doon na tayo sa ano yung magiging advice mo sa mga senior high school student ngayon na aspiring, gusto nilang kuning course ay BS Education. BS Education, tama ba? Kapag higher. Sige, anong ma-advise mo sa kanila kung yun ang gusto nilang kuning course? Ang advice ko sa inyo, kailangan magkaroon kayo ng maraming pasensya. Dahil kapag wala ka nun, honestly speaking, hindi mo may enjoy ang iyong career. No? So, sabi nga nila, talagang ang pagtuturo ay hindi lang dapat siya trabaho. Kailangan i-enjoy mo siya. Dahil kapag hindi mo siya in-enjoy, baka stress ang aabutin mo. Yun ang kailangan yung baon, pasensya. Okay. So, final question. If you could leave our listeners and viewers one message about education and pursuing career in teaching, what would it be? Yun na ba yun? Yung pasensya. Okay. Yun, magbaon kayo ng maraming pasensya at maghanda kayo na maging mahaba ang PC kung kayo ay nangangarap na maging teacher. So yun, thank you for sharing your experiences and inspiring insights with us today. To our listeners and viewers, remember that every great professional once had a teacher who believed in them. Until next time, this is
Career Talk PH, helping you discover careers and create your future. Don't forget to like, share, and subscribe our channel para sa mga iba pang videos about any careers natin. Yun lang. Thank you so much for watching. Bye!